He regenerates a depraved person. Ang banal na espiritu, siya ang nagbo-born again sa isang depraved person. Pag sinabi nating depraved, bulag, bingi, pipi ang espiritual. Ibig sabihin, bulag siya sa katotohanan, bingi siya sa salita ng Diyos, at pipi siya pagdating sa Word of God. Ibig sabihin ng depraved, dead person. So ang isang taong dead, hindi nagre-respond sa message of the Word. Pag depraved ka, wala kang ganang makinig. Mas gusto mo nang mamasyal. Mas gusto mo yung mga chismisan, paninira ng kapwa. Depraved. So ang depraved na tao, hindi nagre-respond kasi dead siya spiritually. At ang may kapangyarihan lamang na mag-move sa taong yon is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who gives regeneration to a certain person. So ang pagbo-born again ng isang tao, hindi po yan na pumasok siya sa isang simbahan. At ang regeneration, pagiging born again, hindi siya relihiyon. Galaw ito ng Espiritu Santo na siya ang bumubuhay sa isang taong patay ang spiritual. And that is the movement of the Holy Spirit. Pag nagsishare ka ng Word of God dito sa online or sa face-to-face, ang bahagi mo, ibahagi lamang ang salita ng Diyos. Ang nagko-convict at nagbubukas ng puso ng isang tao is the move of the Holy Spirit. Ang focus po natin, dalhin ang salita ng Diyos, a pure Word of God sa isang tao, at kapag nahatid natin yung gospel sa isang tao, kapag ang Holy Spirit kumilos dyan, siya nag-change ng life ng tao. So kapag ang Holy Spirit ang gumalaw sa isang tao at na born again, there is what we call consistency, continuity, tuloy-tuloy po yun. Ang totoong na born again, kapag ang Holy Spirit ang nag-move sa buhay niya, hindi na bumabalik sa dati yun. Makapangyarihan ng Diyos para baguhin niya po tayo. At hindi niya i-allow na ang binago niya babalik sa luma. Walang paurong, mga kapatid. Walang tao na tunay na binago na babalik siya sa luma. Ibig sabihin, pag hindi original na na-regenerate ang tao at hindi Holy Spirit ang gumalaw nun, hindi magtatagal yan. Gagalaw ngayon ang trabaho ng Holy Spirit ngayon, i-convict ang tao, ipaalam ang ginawa ni Kristo. Tuloy-tuloy yun hanggang ngayon, kapatid. Itong dahilan hanggang ngayon nandito ka pa. Na ang nagbabago sa tao, hindi ang CGS Philippines, hindi mga churches na pinapasukan natin, hindi ang mga pastor. Kahit pumasok ka pa sa lahat ng mga churches at kahit na makinig ka sa lahat ng mga pastor, pero hindi yun regeneration. Ang regeneration, nagsisi ka minsan lang, tumalikod ka sa iyong kasalanan. At the same time, tandaan natin, ang regenerated person, kung na-regenerate ka, may kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyo, palalo kang napabuti at gumaganda palalo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ang na-regenerate ng Holy Spirit, you are better than today, than yesterday. Mas greater ka ngayon kaysa nakaraan. Lalong naging maganda ang paglilingkod mo sa Lord. Ang totoong binago, wala na ang dati, bago na palagi. Mas magaling ka ngayon kaysa dati. Kasi it's the move of the Holy Spirit in your life.